Hindi raw ipinakita ni Congressman Leandro Leviste ang kumpletong Cabral files ayon sa Ombudsman. Taliwas yan sa sinabi ng kongresista. Lumutang din ang iba pang miyembro ng gabinete na umano'y nasa listahan. Narito ang report ni Kari Cator. Sa gitna ng mainit na usapan sa umano'y bilyon-bilyong pisong insertion sa 2025 national budget, magkaiba ang sinasabi ng Office of the Ombudsman at ni Batangas Representative Leandro Leviste tungkol sa tinatawag na Cabral files. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, hindi raw ipinakita ni Leviste ang kompletong set ng mga dokumento ng yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Babala pa ni Clavano ang soft copies na nasa kamay ng mga third party, lalo na ang Word at Excel files, madaling mamanipula at hindi agad maituturing na matibay na ebidensya. Evidence that is derived directly from these sources will naturally carry far greater evidentiary value than copies that are circulating outside official custody. Mariing itinanggi ni Leviste ang akusasyon. Anya ipinakita niya ang lahat ng files sa mga tauhan ng ombudsman at wala raw si Clavano sa pulong nang ipresenta ito. Handang-handa rin daw siyang ipakumpara sa harap ng publiko ang mga dokumentong nasa kanya sa mga kopyang nasa iba upang patunayan ang kanyang sinasabing authenticity. Habang mainit ang diskusyon, mas lumalawak naman ang isyung binuksan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Ibinunyag ni Lacson na batay sa Cabral files, may 5 cabinet secretaries at ilang undersecretaries na umano'y may bilyon-bilyong pisong allocable sa ilalim ng DPWH budget. Isa sa pinakakontrobersyal, ang isang entry na may markang ES na may halagang higit 8 bilyong piso. ES ang kadalasang tawag sa Executive Secretary at ang ES noong panahong iyon ay si Lucas Bersamin. Agad namang pumalag si Bersamin sa akusasyon. Ikinagalit at ikinagulat daw niya ang pagkakasangkot sa kanya sa higit 8 billion pesos na halaga ng allocables. Kahit kailan, hindi raw siya humiling, nag-endorso o nag-aproba ng kahit anong DPWH project o budget allocation. Giit pa ni Bersamin dapat busisiing maigi ang Cabral files para matukoy kung sino ang totoong nagmanipula sa 2025 budget. Nagtataka rin daw si Lacson kung paano nagkaroon ng allocable ang isang ES. Ang allocables ay ang pondong inilalaan ng DPWH para sa infrastructure projects sa bawat distrito. Para yan sa mga mambabatas. Pati raw si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan may allocables din na aabot sa 30.5 billion pesos. Mayroon din daw ibang cabinet secretaries na nakatanggap ng tig 2 billion pesos. Pagtitiyak naman ng Malacanang pananagutin ang sinumang gabinete basta't may malinaw na ebidensya. Ipapaubaya na raw nila sa Ombudsman o Department of Justice ang investigasyon. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Ombudsman ang CPU ng computer at mga dokumento ni Cabral at isa sa ilalim daw yan sa Digital Forensic Examination. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.